Good day sa ating lahat. For this podcast, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang natutuhan natin sa Mathematics in the Modern World o MMW at kung anong mga lesson ang naging interesting o tumatak sa ating isipan. Sa ngayon, papakilala ko muna ang aking mga kagrupo na si Rico, Pabalate, Rio, Toribio, Kaingkoy, Flores at akong host na si Elardo. So now, tatanungin ko si Rico. Rico, anong naging favorite mo sa subject natin na MMW? Thank you, Miss Jeff, for wonderful question. Hello, everyone. Ito yung pinaka-remarkable o pinaka-natutunan ko in Mathematics Modern World. In short term, ito yung logic languages. Meron siyang isang mahalagang concept para sa mga mathematics. Ito yung nagbibigay ng isang maigpit or yung tamang magandang way para sa pag-aaral ng mathematics. And meron siyang mahabang pag-unawa or yung magandang concept and structure sa mathematics. Yung formal system, meron siyang formal system or isang way na paggamit ng logic na mathematics. Ito yung nagsasabing tamang paraan para sa pagbuo or yung pagmamanipulate ng mga simbolo. At meron tayong dalawang pangunahing uri ng logic ginagamit dito sa mathematics. Meron siyang propositional logic at saka meron siyang predicate logic. Sa propositional logic, ito yung mga tumatalakay sa proposition o yung nagpapahayag na alinman ay totoo or mali. Example, ang langit ay asul ay isang proposition na totoo. At yung predicate logic naman po, ito yung pangalawang natutunan ko sa languages logic. Ito yung nagpapalawak sa propositional. Then, otherwise, marami pa ako natutunan sa languages logic. Hindi lang yun, mas marami pa. At meron din ang pinakatumatak sa akin is yung proof or yung evidence na ginagamit sa mathematics upang patunayan yung katotohanan ng sitwasyon. Ginagamit nila yung logic na pangangatwiran upang magbigay ng matibay na ebidensya para sa mga payan. Yun lamang po. Oh. Thank you, Rico, for that. So ngayon, susunod kong tatanungin muna ay si Pabalate. Ikaw, Pabalate, anong naging favorite mo sa subject natin na MMW? Para sa discovering patterns in language in nature. Ang ganda lang kasi ito kasi meron palang mga patterns pagkakais yung kalikasan natin. At ito yung Fibonacci sequence at golden ratio. Isa pinaka-famous na halimbawa ay Fibonacci sequence. Each number is sum of two preceding 1, 1, 2, 2, 3, 5, 8, 13. And onward na yan. At ang dahil pang application sa kalikasan. At itong petals sa isang sunflower. Kung bibilangin mo, makita mo ang bilang ng petals ay madalas na isang Fibonacci number. Subukan nyo para malaman nyo. Makikita nyo nandun. Tapos, dito pa sa isang naalala ko is fractals. Natawag nga ito ng iba na ulit na kagandahan. Isang pattern kasi madalas na makita ay self-similarity at parang repetitive na pattern sa iba't ibang scale. Ito nga pala yung essence ng fractals, no? Parang ang mga snowflakes, bagamat iba-ibang itsura, may unyielding fractals ang bawat isa. Ang isang maliit na bahagi ng snowflakes ay kahawig ng isang buong malaking snowflakes. Yun nga lang yung naalala ko. Salamat nga. Thank you for that, Mr. Pabalate. So ngayon, sa mga nalaman natin, marami naman tayong natutuhan, sinabi ni Rico at Pabalate. So daragdagan natin ang mga kaalaman natin sa MMW. And susunod ko ang tatanungin naman ay si Kuya Rio. Kuya Rio, ano natutuhan mo sa subject nating MMW? Para sa akin naman, ang pinaka-interesting topic sa MMW is yung about sa data management. Tungkol siya sa pag-a-analyze, organize, and visualization ng data. Mathematics as a tool for data management, and tungkol siya sa pag-a-analyze, Pag-organize and pag-visual ng mga data natin. Ganun. Ang gagamitin kong halimbawa dito sa kung saan ito nagagamit is yung mga paaralan, yung mga ganyan, mga ginagamit nila sa pag-manage ng mga data ng bawat student kasi, di ba, parang maging maayos yun at ma-monitor nila yung bawat data ng bawat student. Tapos ang pinaka-common na dito is yung social media.
Parang kailan ko lang din siya nalaman kasi kung di ko lang alam kung napapanood yun kasi parang yun na din ang lumalabas sa algorithm nila sa newsfeed FYP. Dahil meron palang tinatawag na data warehouse ang mga big companies ng social media at dito nila minomonitor ang mga data ng bawat user para ma-provide yung mga kanilang preferences at yun yung algorithm ng bawat. Isipin nyo yung parang ang daming online palagi active user sa buong mundo. Then, namomonitor nila yun dahil sa data management nga, sa tulong yun. Kaya, na-provide nila yung mga, parang mga needs nila, yung mga ganyan. Tapos, parang na-advertise nila yung tama, mga preference, yung mga, yun lang. Yun yung pinaka-tumatak sa akin and gusto ko pang matutunan. Thank you, Kuya Rio. So ngayon, proceed naman tayo kay Grace Kainkoy. Ikaw, Ate Grace, anong natutuhan mo sa ating subject na MMW? Yung para sa akin, yung pattern in nature. Kasi naisip ko din na hindi lang pala merong pattern sa math, like sa kung ano-ano. And then meron din palang pattern sa nature. Kagaya ng sa fractals, sa trees, sa rivers, and blood vessel. Tsaka sa spiral na rin, sa shells, galaxy. Tapos, andun na rin kasama yung Fibonacci, like sa mga animals. Doon, meron din palang mahanap na pattern. Ayun. Yun lang din yung gusto kong mapalawak pa, yung malaman. Kung ano pa bang mga pattern yung meron doon. Thank you, Ate Grace. So ngayon, proceed tayo kay Flores. Ikaw, Flores, sa'yo, anong natutunan mo sa MMW or naging favorite mo sa subject natin na yun? Yung para sa akin naman, yung tumatak sa akin is yung Pascal's Triangle. So, bakit? Well, alam niyo ba na ang Pascal's Triangle ay kilala rin sa tawag na Chinese Triangle. And guess who discovered it? Oh, di mo alam, di ba? Siyempre, di ka nakikinig. Pero, yung nag-discover ng Pascal's Triangle ay si Blaise Pascal, the French mathematician. And the number patterns found in sets such as 2, 5, 8, and 11 is similar to us since they are among the patterns we first learned in school. And the pattern is the sequence of number in each row found in the Pascal's triangle. And each row represents the coefficients of the power of any binomial. For example, the binomial is x plus y. Ito nga, kunyari, yung first row is 1. Ayun yung tinatawag nating ones. And yung second row is 1 plus 1. And ito naman yung natural numbers. Yung third row, ang kakalabasan niya is 1 plus 2 plus 1. And ito naman yung triangular numbers. Yung pang fourth row naman is 1 plus 3 plus 3 plus 1. Ito naman yung tetrahedral numbers. And last, yung pang fifth row is 1 plus 4 plus 6 plus 4 plus 1. Ito naman yung ito naman yung natawag natin Ayun yung triangle, di ba? Yung may pattern na may may ganun, di ba? Oo, ayun yun, Rico. Ito naman Tapusin mo tayo na. yung Pentelope number. So, for me, ito talaga yung favorite ko kasi ang gagawin mo lang dito is addition. Ayun lang. Thank you, Flores. So now, narinig ko naman ang mga natutuhan niyo sa ating subject na MMW. So ngayon, i-share ko naman ang natutunan ko. Siyempre, ang natutunan ko ay tumatak sa aking isipan is yung about sa mathematical language and symbols. So kayo, may alam ba kayo doon about sa mathematics and mathematic language and symbols? Magtaas ng kamay. So, ayan, walang nagtataas na kamay. So,
So, sasabihin ko lang sa inyo kung ano ba yung mathematic languages and symbols. So, di ba pag sinabi nating language, it's pumapasok sa ating isipan is Tagalog, English, ganon. Pero sa math, meron siyang sariling mga language and symbol. Ito ay ginagamit upang mas maintindihan ng maayos ang mga equation o para malutas ang mga problema. Kailangan natin gumamit ng languages and symbols sa math. Isa na dito is yung mga addition, subtraction, multiply, and divide. At marami pang iba. Yun yung nag-aaral sa mathematical language and symbols. So, tatanungin ko ulit kayo. Sa tingin nyo ba nakakatulong ang mathematical language and symbols sa ating pang-araw-araw? Yes or no? Yes. Yes. Syempre, yes. Yes. Syempre, yes. Ito ay upang makabuo ka ng bagong idea, katulad ng pagbabudget ng pera. Syempre, kailangan natin malaman kung paano mag-budget ng pera sa ating pang-araw-araw. Dito po ang pasok ang languages and symbols. Like, need natin mag-add, mag-subtract, mag-addition, mag-add, mag-subtract, at saka mag-divide, at saka mag-multiply sa pagbabudget ng pera. Yun lang. So, ang sunod kong tatanungin naman ay si John Real Toribio. Sa'yo, anong natutuhan mo sa subject natin na MMW? Para sa akin naman is yung pinaka-tumatak sa isip ko na lesson sa mathematics in the modern world is yung Fibonacci sequence and the mathematical language. Unahin ko muna ang Fibonacci sequence. Alam niyo ba na ang Fibonacci sequence ay isang serye ng mga bilang na kung saan ang bawat bilang ay summation ng dalawang numbers na nagsisimula sa 0 at 1. May idea ba kayo kung sino nag-invento ng Fibonacci sequence at kung saan ito nagsimula? Anyone? So wala. Nakikinig. Fibonacci sequence sa pangalan ni Leonardo Fibonacci, isang Italianong mathematician na nag-introduce nito sa Europa noong 13th century. May mga katangian ng Fibonacci sequence. Ang bawat bilang ay summation nga ng dalawang numbers ng mga bilang na ito. Pangalawa, ang ratio ng dalawang magkakasunod na bilang ay lumalapit sa golden ratio na 1.6 na ay na yung tinatawag na rounded off na yun. Yung example pala ng Fibonacci sequence is 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, hanggang 35, and so on and so forth. So, yung Fibonacci sequence din is parang niyang nire-represent yung tinatawag natin na infinity kasi wala siyang katapusan hanggat hindi siya natatapos na naubos yung number sa pag-a-add. Patuloy lang siyang nag-a-add kasi nga summation nga siya. So patuloy din siyang lumalawak. Parang sa kalawakan natin, patuloy siyang nag-expand. And ang Fibonacci sequence din is may mga tinatawag na applications. Una is sa pag-aaral ng mga pattern at mga relasyon ng mga, yun nga, sa pag-aaral ng pattern at mga relation nito sa natures. Pangalawa is yung pag-aaral ng mga patterns, paglaki ng mga halaman at mga hayop, yun nga yung mga natures. Pangatlo, sa sining, sa pag-aaral ng mga pattern sa pag-aaral ng mga patterns, ng sining at mga disenyo. Pangapat is ekonomiya. So, ano nga ba ang relation nito sa mathematics? Ang Fibonacci sequence is pag inaral mo siyang mabuti, makukuha mo yung pattern. Kapag nakuha mo yung pattern, madali mo na lang magagawa yung mga problem solutions na hinahanap. Yung kumbaga, kunwari, pag sa Pascal triangle, di ba merong pattern doon na ipag-a-add mo lang yung 0, 1, tapos 1, 2, 1, hanggang sa mag-expand, lumaki yung triangle na yun, no? Ayun yung pattern na inaano doon. Then, next naman is sa kalikasan. Ano nga ba yung kaugnayan nito sa kalikasan?
yun nga, sa pag-aaral ng mga halaman, yung sa mga flowers, yung mga petals nito is yung ibang flowers, yung mga maliliit is meron lang silang 5 petals, samantalang yung iba is 8, 13, at madami pa, no? Tapos nakita rin to sa mga hayop, like sa mga seashells ng mga suso, then sa sungay ng mga hayop like the tamaraw, and nakikita din ito sa sa mga yung pag nabubuo yung mga bagyo, yung tornado, diba? Kung napapansin nyo paano sila dito, parang may pattern yung nila, sinisimbol din nito yung Fibonacci sequence. Sa sining naman, ginagamit ang Fibonacci sequence sa pagbuo ng mga pattern, yung mga disenyo, like sa pyramids, from the yung cone shape siya, may pattern pa din na sinusunod doon. Then sa pagbuo ng mga gusali, may pattern pa rin na sinusunod doon kung paano tatayo yung gusali at tatagal siya ng hindi naapektuhan ng mga malalakas na hangin. Katulad ng Burj Khalifa. Familiar naman kayo sa Burj Khalifa, di ba? Kung titignan niyo yung pattern ng Burj Khalifa, sa pinakamababa is malaki yung yung size ng layer na niya hanggang sa palit. Pag tinignan mo naman sa taas, makikita mo yung pattern ng Fibonacci sequence doon is yung golden ratio nga, yung para siyang spiral. Then sa economy naman, yung Fibonacci sequence like pag sa dito yung pagbabalance ng yung sa market income, yung pagtaas ng mga demand and yung price, may pattern pa rin na nasusunod doon. Then ang halimbawa naman ng mga ayun yung mga halimbawa ng Fibonacci sequence, no? Ang Fibonacci sequence ay isang mahalaga ring konsepto ng mathematics at may mga application sa iba't ibang larangan talaga. Now, ngayon naman is yung mathematical language. Ang mathematical language naman ay isang sistema ng mga simbolo, mga operation at concepts na ginagamit upang ipahayag at lutasin ng mga problema sa mathematics. Meron din ito mga bahagi yung mathematical language. Una yung mga simbolo. Yung mga symbol nito is yung addition, subtraction, multiplication, division, equal, greater than, less than, and iba pa, no? Sa pangalawa naman is yung mga operation sa pagdaragdag, pagbabawas at pag-multiply, then sa paghahati, etc. Sunod, mga konsepto o bilang ng mga punto, mga linya, mga hugis, mga function, etc. Then pang-apat, mga expression like yung mga kombinasyon ng mga simbolo at mga operasyon. Pang-lima is yung mga equation, mga pagtatayong magpapakita ng pagkakapantay-pantay ng mga expression, no? So, yung mga halimbawa naman ng mathematical language is sa equation yung 2 plus 3 equals 5. Masabi siya equation kasi meron siyang sinisimbol na addition ng yung equal. Then isa pa dito sa equation is yung x plus 5 equals 12. Masasabi siyang equation kasi sinisimbolo pa rin siya ng equal, tapos yun nga meron siyang summation, di ba, yung may addition symbol siya. Sunod naman is yung function, like yung f of x equals to x plus 3. Sabi natin siyang function kasi may kitaan siya dito ng symbols. Lahat naman siguro sa mathematical language is kailangan may symbols talaga siya. Hindi siya matatawag na mathematical language kung wala siyang sinisimbolo. Hindi mo siya makikita ng mga symbols. So ano nga ba yung mga katangian ng mathematical language? Una yung precision. Ang mga simbolo at mga operasyon ay may tiyak na kahulugan. Tama naman, no? Every equation na nakikita natin sa mathematical language or operation
may kahulugan talaga. Kumbaga may pinopoint. Next is yung consistency. Ang mga expression at mga equation ay sumusunod sa mga alintugtunin ng mathematics. Hindi mo naman siya matatawag na mathematical language, syempre, kung hindi siya about sa mathematics. Kasi like yung words, yung salita. Hindi mo siya masasabing mathematics siya kung na mathematical language siya. Kung wala siyang numbers and wala din siyang mga symbols na yun nga. Tapos next naman yung abstract. Yung bawat concept and operation ay hindi nakasalalay sa mga particular na konteksto. Kumbaga nagbe-base lang siya sa mathematics. Then next is the universality. Ang mathematics language ay ginagamit sa buong mundo at sa iba't ibang larangan. Kasi di naman kumbaga isa siyang mahalagang sistema na kinakailangan talaga natin sa mathematics, like the Fibonacci sequence, no? Yung mathematics language is may mga application din siya na ginagamit sa science, technology, economy, and arts. Sa science, ginagamit siya sa physics, chemical, and sa biologika at kung ano-ano pang pag-aaral about sa science. Sa technology naman, ginagamit din ng mathematics language sa computer engineering, architecture. Like sa computer, ginagamit yung mathematics language ng mga accounting students sa pag-encode and decode ng mga data. Then sa economic naman, nagagamit siya sa financial and statistics tsaka sa mga negosyo. Like nang sinabi kanina ni Elardo, no, sa pagbabudget ng negosyo, paano patatakbuhin yung flow ng pera ng isang negosyo para kumita ito, no. Next naman sa sining, sa arts, sa paggawa ng mga disenyo, music, scene, and visual, art visual. Nagagamit talaga siya, pero mostly talaga hindi mo siya mapapansin na meron din palang mathematic language na naka-attach pagdating sa arts, no? Kasi hindi naman siya masyadong natatakil. Tapos ang mathematics language ay isang mahalagang kasangkapan sa pag-unawa at paglutas ng problema sa iba't ibang larangan talaga. Katulad sa akin. Thank you. So, ayun no, base naman sa mga narinig ko, halos lahat naman tayo is may mga natutuhan sa subject ng mathematics in the modern world. So, ngayon, tayo ay magpapaalam na. So, maraming salamat sa pagsama sa aming episode ngayong araw. Sana nagustuhan nyo ang aming video. Please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong post namin about sa mga natutuhan namin about sa math. Yun lamang po. Salamat. Salamat! Thank you so much. Bye.